So mga tol, malungkot na balita po para sa ating mga Pinoy boxing fans sapagkat sa kakatapos lang po ng laban ni former 3 Division World Champion General Casimero sa Kyrgyzstan, kalaban ng Japanese fighter na si Konosuke Kameda. Talo po si Casimero via unanimous decision. Dinaan po ni Kameda sa puntusan itong si Casimero. Dahil sa talo ni Casimero, bumagsak na po ang record niya sa 34 wins, 5 losses and 1 draw. Habang umabante naman po ang record ni Kameda sa 16 wins, 5 losses and 2 draws. Asahan natin na mahirap na makabalik pa si Casimero sa ranking dahil sa pagkatalo niya. Samantala, sa naganap naman po na undercard sa dalawang Pinoy, sina Kenneth Rapista at Raymar Tagakanaw, natalo sila sa mga kalaban nilang Hapon. Tinalo si Rapista ng Hapon na si Hayati Hanada via unanimous decision. Dahil dyan, nasungkit po ng Hapon ng IBF Youth Super Flyweight title, habang tinalo naman po si Raymar Tagakanaw ng Hapon na si Ayumu Sano via unanimous decision. At nasungkit naman po ng Hapon ang WBA Asia Super Flyweight title. Dahil tapos na ang laban ni Casimero, tutungo naman po tayo sa laban bukas ni Filipino future world champion Kenneth Lober versus Luciano Baldor. At isa pang Pinoy na si Ken Danila, makakalaban naman po nito si Respect Bektinov. At syempre, ang laban ni Mexican Luis Pantera Neri na magsisilbing main event sa laban na yan. At bukas na din po ang laban ni IBF Minimum World Champion Pedro Taduran sa Sports Complex Malati, Manila. Dedepensahan naman po niya ang kanyang titulo sa kapwa Pinoy na si Christian Balunan. At sa October 29, laban naman po sa Trilla in Manila 2 sa Smart Araneta Coliseum, kung saan bibida naman po dyan sa main event si WBC Minimum World Champion Melvin Jerusalem kalaban ng South Africa na si Sia Kulwa Kusi. Sa interview nga po kay Kusi ni Paukas Sports, confident si Kusi na ma-upset niya si Jerusalem. Ika ni Kusi, 4 na buwan daw niya pinaghahandaan si Jerusalem. Kahit anong estilo daw ang ipakita ni Jerusalem, tiwala daw siyang kaya niyang talunin ang champion. Kahit maging agresibo o umiwas daw itong si Jerusalem, 100% daw niyang tatalunin ito. Tatalunin daw niya si Jerusalem sa desisyon. Pero kapag may pagkakataon daw na pahintuin niya si Jerusalem, gagawin daw niya yan. Bagamat first time din daw niya lalaban sa labas ng bansa niya, may konting nervous daw siya. Pero ganun pa man, nakapokus daw siya sa fight. Pagdating naman sa pamatay na right straight ni Jerusalem, napaghandaan na daw niya yan. Ma-overcome daw niya yan at tatalunin ang Pinoy. Pagmamalaki pa ni Kusi, ang advantage daw niya, matangkad daw siya dito kay Jerusalem. Kaya daw niyang gumalaw sa ring at kayang i-counter ang Pinoy. Kapag na-upset daw niya si Jerusalem at maiuwi ang titulo sa South Africa, magiging masaya daw ang mga kababayan niya para sa kanya. Samantala, handang-handa na din po si Yumar Marshall na lalaban sa Trilla in Manila 2. Nagpakita ng bilis ng suntok si Yumar. So hindi nga din po biro ang makakalaban ni Yumar dahil bukod sa knockout artist itong si Eddie Colmenares, matangkad din ito. Habang si Carl James Martin naman mga tol na mapapalaban din sa card na yan, nagflex ng kondisyon niyang katawan. Ready na din si Martin sa laban dito kay Aran Dipaen ng Thailand.